Pag-aaralan natin ngayon kung paano mag-add at mag-subtract ng fraction. Ito ay gagawin natin sa ibang paraan. Mapapansin ninyo na ang denominator ay magkaiba. Kaya't ano ang dapat natin gawin? Etong 3 ay lalagay natin dito at imumultiply natin sa numerator at sa denominator. Pagkatapos, yung 7 naman ay imumultiply din natin sa numerator at sa denominator sa kabilang fraction. Ngayon, ganito ang mangyayari. 3 times 3 is equal to 9. 3 times 7 is equal to 21. Tapos, plus 7 times 2 is equal to 14. Then, 7 times 3 is equal to 21. Kung mapapansin natin, magkaparehas na ang kanilang denominator. Kaya't maaari na nating i-add ang numerator. 9 plus 14 is equal to 23. Tapos, kopyahin na lang natin ang common denominator. Mapapansin na ang numerator at denominator ay hindi divisible sa kahit na anong number. Parehas. Kaya't, maaaring yan ang ating sagot bilang improper fraction. Pero, maaari pa rin natin itong magkaroon ng final na sagot bilang mixed number. Ganito ang gagawin. 23 divided by 21 is 1. Tapos, 23 minus 21 ay 2. Kaya meron ka pang sobra na 2 over 21. Kaya't ang magiging pinaka-final answer mo ay 1 and 2, 21. Bilang mixed number. Ngayon naman, sa pagsusubtract ng fraction, ilalagay din natin dito yung 4. Imumultiply din natin sa numerator at sa denominator. At yung 8 naman, ilalagay din natin dito at ganun din ang ating gagawin. Tapos, ganito na mangyayari. 4 times 6 is equal to 24. 4 times 8 is equal to 32. Minus 8 times 1 is equal to 8. 8 times 4 is equal to 32. Kung mapapansin natin uli, parehas na ang kanilang denominator. Maaari mo nang i-minus o i-subtract ang 24 minus 8. Ang 24 minus 8 ay equal sa 16. At kokopyahin mo na lang ang common denominator na 32. Ngayon, ito ay maaari pa nating i-reduce sa kanyang pinaka-lowest equivalent fraction or lowest term. So, saan siya parehas divisible? Parehas yan divisible by 16. Kung i-divide natin ito by 16 at i-divide din natin by 16, yung both numerator and denominator, ang ating magiging pinaka-final na sagot ay 1 over 2 or 1/2. Ito na ngayon ang ating pinaka-final answer. Ayan. Yan ang maaaring pwedeng pamamaraan upang mai-add o masubtract ang fraction. Kaya lang, laging tatandaan, kung hindi pagsasanayan, kailanman ay hindi magiging mahusay.